Okay, first PMS tayo kay Puti. Ang ating Bajaj NS400Z. Naka 553 kilometers na tayo after I think 3 weeks, no? Ang schedule nito para sa kanyang first change oil ay yung unang 500 kilometers. So it's not 1,000, it's first 500. Kaya pala lumitaw na rin itong service not done sa panel. Every time na i-start natin yung motor, nandun na siya lagi. I tried searching paano i-delete yung service not done warning na yun. Wala akong makitang option or instruction that allows me to do it. Maraming mga information akong nakuha sa Google and all, pero somehow walang sige, kahiyaan pa kami. Wala akong option na nakita na nagwo-work, no? So best way, punta tayo casa, sabay na natin yung oil change since schedule na rin naman siya for an oil change, and then patira natin tong warning. So far 3 weeks in, wala pa tayong ORCR. Ang binigay sa aking commitment ng Motorcycle City dyan sa may Commonwealth is 4 weeks daw, but let's see. Hindi ako masyadong optimistic na kaya ng 4 weeks, because if ever, that's going to be the fastest turnaround time na na-experience ko. Normally mabilis na yung 6 weeks. So tignan natin if Motorcycle City can deliver me, diba, yung commitment na sinabi nila na 4 weeks. So it's going to be a very traffic na travel dito sa Commonwealth. Expected na natin yan, pero dito natin masusubukan ang rideability, diba, ng isang NS400Z. Malala, 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 malala. Pag dinrive mo to, actually para ko lang dala yung NMAX TechMax ko dati. It's the same. Siyempre difference is ka-clutch ka, di ba? So there's that pagdating sa convenience and comfort. Pero kung kaya mo namang i-manage yun, ang laki ng difference din pagdating sa arangkada, diba? Scooter versus ganito. Maganda pa rito sa ganitong klaseng motor, hindi ka masyado nag-iisip sa mga lubak diba? Kumbaga pambalagbagan to, NS400Z. Ito yung mga tipong hindi mo bebebehin diba? You just ride it hard, ride it ng papagpag mo. Tsaka pagdating sa ganitong mga conditions, perfect diba? Ang gaan, may puwersa, hindi ka mabibiting kagaya mga ganito na aahon ka ng konti. Wala ang kabitin-bitin. It's very adequate. Mawala-ramdaman mo lang naman na yung 400cc bitin pag sa expressway ka na. Pero kung hindi ka naman madalas at kailangan mo lang talagang
paminsan-minsan ay makadaan sa expressway para maranasan mo na hindi ka naman na mag-service road. Aba, para sa akin perfect tong NS400Z. Ito yung mga lubak dito sa Eastwood, oh. Sa Libis. Okay na okay. Yung shocks nito, though medyo matigas, nasa matigas siyang side. Very sporty rin kasi talaga tong motor na to. It's a very sport naked, di ba? Yung datingan niya. Unlike sa Dominar na medyo comfort. Tayo na, sige. Comfort and touring oriented. Ito medyo nasa sporty side of things, kaya medyo stiff yung shocks niya. Ayan, oh. Ay, mga ganitong lubak dito, oh, sa Eastwood. And tama naman yung hangin natin, so talagang I know it's the shocks. Lagi nating chinecheck yung hangin natin, and our PSI is based off the recommended PSI ng instruction manual, which is 2933. Ating fuel consumption nasa 37 kilometers per liter pa rin, ano? So still very good. Actually, alam mo, hindi ko iniisip na magiging ganito katipid to. Nung Dominar gamit ko, I don't think I was reaching 30 kpl. I don't know. Pero ito, hindi pa tapos ang break-in period. Matipid na usually, di ba, hindi pa ganun ka-efficient yung fuel consumption until maybe you've had maybe 1 to 2 oil changes. Pero ito, stock oil and everything, 37 kpl ewan ko, baka baliktad. Pero we'll see. This is probably your one motorcycle garage setup. Alam mo yun, kung meron ka lang isang motor, pang daily, pang express, tapos budget mo 200, alam ko kung merong kayang tumapat sa value proposition na ito. Nung naghahanap talaga ako ng motor, dami kong mga pinagpipilian. Nandiyan yung inline force, di ba? Yung ZX4RR. Oo, mukhang mahuhulog yung na ito ni Kuya. Anyway, so ZX4RR, isa yan. CB650R na e-clutch, both of which nasa 500 to 565, 570 na presyo. So mabigat, di ba? And then ako, knowing myself, alam ko after a couple of months lahat yan mai-imbak sa garahe dahil mamamatay yung aking enthusiasm, no? Just who I am. So I was contemplating, okay, do I buy this bike knowing na hindi naman talaga ako gigil sa pagmumotor, very seasonal and all. But what I wanted really was, okay, I wanna have a motorcycle na kayang mag-expressway ulit. So talagang 400cc yung tinitignan ko. And then came Z500 at 290,000. Para sa akin, kung gusto mo ng mas refined compared dito sa NS400Z, Z500 na, no? Kaya talagang nakafixate na ako dyan actually sa Z500. Ano na ako dyan G na ako dyan for 290k. Laban na, brad. So yun, ang daming reason
why I like Z500. And that is why napunta rin ako sa NS400Z. No? Kasi NS400Z 200,000, so that's 90k less than your Z500. Then I realized maybe down the line, kagaya nung na-experience ko rin sa Dominar, gusto ko rin ng isa pang scooter, alam mo yun. So I was thinking, okay, why not spend yung 290k instead of buying one bike na Z5? Maybe I just spend my 200k for this one, and then the 90k maybe I get a Bergman again, dahil nagkaroon na rin ako nyan. Maybe what, a Suzuki Access, di ba? So at least I have to, same price lang ng Z500, and di ba, optimize yung setup, right? Yun yung maganda. Kaya nabudol na rin ako dito sa NS400Z. Tsaka ano rin naman proven para sa akin ang Bajaj engine, dahil galing na rin ako sa Doming, di ba? Kaya wala na rin akong takot subukan tong Bajaj. Ilang taon na rin ang Dominar sa Pilipinas. Pagdating din sa parts, marami-rami na rin yan, di ba? Tsaka ang daling i-maintain alam mo yun, for 200 parang damn. And with what you're getting, di ba, which is na-cover ko na rin sa ibang mga videos ko, with what you're getting sa bike na to, grabe di ba? Kaya dito tayo napunta, and then nag-aantay na lang ako ng tamang timing kasi garahe din, medyo problematic na kapag kumuha ako agad ng isa pang scooter ng hindi pa ako nakakalipat dun sa bahay namin sa na isa. At least doon kasya, dito medyo tagilid na sa current na pinagstayan namin. Kaya ito muna tayo, and then eventually I'm going to get a scooter, which up to now is pinag-iisipan ko pa rin kung ano. Pero nandyan yung Access, nandyan yung Bergman. I don't think gusto ko pang mag Honda Click ulit, if ever that's gonna be my third Honda Click. Nagka-Click 160 na rin ako, 125 and all. Sabi sa inyo, marami na ako naging motor. Kaya you know, somehow I know a little bit about what I'm saying, because ownership experience ang meron tayo, hindi yung mga pa-review lang. Malapit na tayo sa Motorcycle City. Mapapa-PMS na natin si Puti. Excited na ako kung ano yung magiging difference pagdating sa takbo once ma-change oil na. Alright, so kita-kits. Bawas konti. Ito kasi, ano, ginawa siya para makatipid sa... Yun! Sinabi mo rin naman yung talo. Ngayon ako na lang. Ito ba lang tinatlo? Kala ko tinatlo. So yun, sensor lang daw ang problema. Nag-lose lang yung socket ng PTS.